Ay, Sir Wally! Boss. Wari po kami ko. Ba't napasyal po kayo rito? Tanong ko sana kung nag-change oil kayo at nag-tune up dito. Oo naman po. Kasi nakikita ko sa vlog mo. Ano? Opo, napapanood niyo po Magaling ba ka sa ako? Toyota. Opo. Matagal po ako umawak ng Itbulaga, Sir Wally. talaga? Ako po editor ni Ma'am Pucci. Talaga? Opo, pati po yan sila Ma'am Jenny. Kilalang kilala po ako noon. Mag-picture tayong dalawa at napakita ko. Opo. Dito na ako kasi Oh, mga kapatid, dinalaw ako ni Sir Wally ah. Sugod bahay, mga kapatid! Ano bago tayo? Po, sila Miss Helen po. Ako po ang bumili nung kotse ni Direk Pucci noon, yung Lancer niya. talaga. Opo. Tagal ko po Meron nga. na kotse ni ano. Opo. Dito sana, ipapaano ko lang para at least ayos pa naman. Inaano ko lang kasi mas maganda yung nakakarga-kargahan. Kasabay ko po noon sila Lester, sila Orbit, si Ma'am Jenny, yan, si Jose. Jose, opo. Kasi ano pa siya noon, hindi pa siya artista noon. 1998. Ayan po, hanggang 2002. Yan, hawak ko po ang Itbulaga. Ay, mga kapatid, bibisita ako. Original Dabber. Original Dabber. Yung mga kalde-kaldero, kami pa gumano mga CGI po noon. Sige po, ano pong gagawin natin? Pa-tune up ko lang, tsaka change oil. Change oil. Oh, priority nyo to ah. Mga kapatid. Mga kapatid. Sugod, mga kapatid. Opo. So ito yung ano sa transmission ni Sir Wally. Putik talaga oh. Yan. So kailangan magpalit tayo ng filter. Kasi lahat ng dumi na to, ito yung mga hindi nasala, nandyan ngayon sa loob yung iba pa niyan. Ngayon yung drain plug, loose thread na. Bakit hindi ito tumatagas dati? Ha? Nilagyan ng ano? Ayaw na lumabas. Pero ito, buo pa to. Parang may tama na din siya. Ha? Wag parang. Baka hindi makauwi si Sir na dala to. Pinapapalitan na niya, Marvin. Oo nga. Kasi, Palitan nyo na to. Paano mo kagad to? Kung wala kay ano, dun sa dalawa naman yung supplier natin eh. Ha? Kung sakali, Sir, hindi ka uwi. Ha? Hindi okay lang maglakad. So yan. Sige, hanggat gawan nyo ng paraan. Kasi kung talagang wala tayo mabibili, hindi naman pwede, no? Hindi meron yan. Naniniwala naman. Wala, mga kapatid. Nasugod bahay ako dito eh. Nasugod shop. Ayan. Ano to? Pwede bang haluan ng lagyan ng asukal niya? Gawin mo. Sagot ko lang. Kaya kanawin mo ngayon kung gaano kadumi yung ano ni Sir. Mababas na naman tayo niyan. Hindi ka nag-gloves. So, ayan. Sige, Kaya sige. pala. Gawan nyo ng paraan ha. Na mabili. Hindi pwedeng ano. Nako. Wala kayo ipapahiram na sasakyan kay Sir. Salamat, Randy. Sir, mga taga Bicol po lahat yan. Kaya ganyan. Shout out sa mga taga Bicol, lalo dyan sa Ligaw. Ligaw. Sa Ligaw po kasi yun yung mga, sa father side ko, mga taga Ligaw. Opo. Tapos sa mother side naman, Camarines siguro. Kamarin, talagang solid Bicolano po kayo. Kaya pala mabait si Sir eh. Kasi lahat ng mekaniko po dito, lahat po sila Bicolano. Ayun, mga Oragon pala. Oragon. Opo, mga Oragon. Shout out sa labos sa mga taga Ligaw. Labos sa mga taga Naga, Camarines, mga taga Bula, Bato, Iriga. Shout out sa Indo. Kasi mga taga Albay na rin, no? Shout out sa Indo dyan. Sabi ko kay Jose, ano kaya mag-ano tayo? Yung magpapashoot lang tayo. Tapos, babatiin lang natin yung ano. Hindi pa vlog ang tawag ko eh. Sabi ko, magre-record lang sa cellphone o ano, sa camera. Sa shoutout lang ng mga Dabarkats nating nasa ibang bansa, OFW. Ano, kwentuhan lang kung ano nangyayari sa atin while waiting bago mag-show, behind the scene. That was way back 2000. Matagal na rin. 2009. Oo, 2009. Sabi niyo siya, sige na, kukunan na. Kahit ito na camera gagamitin natin. Tapos biglang nung nagka-pandemic, nauso na yung Mga vlogs. Doon nag-boom yung mga vlogging. Dumaming vloggers. Sabi ko kay Jose, siguro kung pinatulan mo yung sinasabi ko, na tayong tatlo niya Paolo,
Kasi minsan kung ano lang pinag-uusap-usapan namin tungkol sa buhay, Oo. mga ganyan, advices ka, mga yung mga bagay-bagay na nakikita namin na, ito, dapat hindi na ginaganyan yan. No? Sabi ko, tapos sa shoutout tayo, sabi ko sa mga Dabrakats natin, manunood sila kasi, Oo. kasi kukumustahin, ganyan, babatiin. Sabi ko, kung sinimulan pala natin, tayo pa lang pinakaunang Nag-vlog. nag-vlog. Oo. Kasi maano lang yun, jump ka lang sa isang, ito, content na, may content na. Hindi, mas malaki pa sana ang subscribers mo kay Miss Tony. Siguro, kung sineryoso namin kami ng jowa pa, si Jose, Oo. si Paolo, tsaka ako. Oo. Kung sineryoso siguro po namin, malamang ganun na naman. Ang plano nga lang namin noon, kasi parang nawala na yung showbiz, Oo. showbiz, yung segment sa TV. Oo. Wala na na. Ano ba yung mga segments na nawala? Dati nun yung Star Talk. Star Talk? Wala na yung Star Talk. Star Talk. May mga bagay, may mga panahon na wala nang yung showbiz balita sinasama na sa news. Star Talk, oo. Wala na talaga. Alam mo ba, sir, na ako yung voice over ng The Who? Subject, The Who ang voice. Subject, Starletic Juicy. Daho ang starlet na ito na sa acting workshop pa lang, nagchuchumusi na. Yung ganon. Parang natapos na yung show na yun. So wala na. Parang wala na pa showbiz chismis. Kasi sinasama na ata after the news yung sa showbiz, balita. Oo. So sabi ko kay Jose, gano'n ang gawin natin. Ang sinasabi ko pa nga sa kanya, hindi vlog, online radio, online FM. Oo. Tapos biglang, may mga gumawa na. Nakakatawa naman yung idea mo na nag-advance na gano'n. Na hindi ko, sabi ko, kung pumayag pala si Jose na gano'n, sabi ko, siguro, pero hindi pa naman huli. Meron na rin kami mga ganyan-ganyan na silver plates. mga plate na yan. Hindi pa naman huli. Oo, ngayon talaga marami ako nakikita mga comedy actor na nasa YouTube eh. Oo. Pero siguro kung kayo talaga, lalo na kung ikaw, sir. Jowa pa. Mas effective pag kaming tatlo. Mas masaya. Pagka si Kuya Jose na, saka si Bossing, ano ba yung kinakanta nilang Carpenters yun eh. Pagka kinanta na nila yun, wala na. La 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 la. Oh, yeah. Make it simple to last all along. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just Sing. So ano, sir, ano ang mga na-miss mo ngayon nung wala na kayo dun sa GMA7? Siyempre yung mga mamimiss mo, siyempre yung mga dating kasamahan. Dating katrabaho. Dati nung mayroon pa kaming Sunday Pinasaya. Sunday Pinasaya. Tapos yung may mga shows pa kami sa GMA na si Bossing. Si Bossing. Si Bossing, under naman doon ng MZ Production. Sa Channel 5, wala pa kaming, kumbaga, nagigess sa mga show, wala pa. Wala pa. Talaga exclusive, Bulaga lang muna. Hindi naman po siguro, exclusive, pero wala pang Wala pa nag-i-invite. Minsan kasi sa taping, sa schedule. Sa schedule eh. Kaya yung Bulaga, araw-araw eh. Oo. Hindi naman pwedeng magte-taping ka after Bulaga. Punta ka dito, meron kang dalang magandang Super Grandia. Sabi mo, mahal na mahal mo yun. Oo. Mahal na mahal ko yung Super Grandia kong yan. Kasi, kumbaga, mana ko pa yan kay Mr. Antonio Tubera, yung boss namin sa Itbulaga. Binili mo, sir, o? Binibili ko sa kanya. Kaya lang, sabi niya, saka na lang. Yung saka na lang, parang tinapik na ako na. Sir, Ang sarap naman nun. Kasi siguro, naisip niya, baka ma-aksidente ka sa motor eh. Oo. Lagi po kasi ako nang mumotor. Yun naman ang talagang means of transportation yung motor. Unang-una pa dati, pag
pag umuwi ako sa Bicol, Oo. yan, mas mabilis. Tapos pag dito naman sa Manila, yung maliit na scooter, Hmm. minsan, Kuya Randy, iwas traffic. Iwas traffic. Kaya lang, minsan, naano ka na kamote kasi, Kamote daw. alam mo kasi yung kamote, di ba pag nagtanim ka ng kamote, Oo. yung mga strand niyan, kung Oo. saan-saan. Kung saan, yung pala yun. Yung ko lang nakuha yun. Yung pala ibig sabihin no, yung ugat niya kung saan pumupunta. Di ba pag kamote ka, Oo. kaya pag sinasabi kamote rider, Ay, yung pala yun. Nakakala ko naman pagka Mote Rider, yung may ulalo, yung parang bulok na yung... hindi mapakali. Parang Hindi ganun yung mga ganun ng ganun. Okay. Yung Kaya pala yung minsan, pag ako kamote. nagdadrive din ng auto, nararamdaman Oo. ko naman yung bigla magugulat ka lang, may lulusot sa Oo. kanan, may lulusot sa kaliwa. Mainis kayo, no? Hindi naman yung nagugulat lang na kasi Oo. mabibilis. Ito bibiglang gano'n. Sabay, kasi rider ka rin, kaya hindi ka maiinis eh. Kasi hindi naman natin hindi ako maano sa rider, lahat ng mga riders na kailangan lang, straight line Oo. o kumbaga single file lang lahat. Oo. Hindi naman natin maiwasan yung gano'n kasi kumbaga lahat naman, may nagmamadali, Oo. may lalo yung mga delivery, lalo kung pagkain. Hindi talaga maiwasan, Hindi sir. No? maiiwasan. Once na nandun ka na, pag nakasakay ka na, hindi maiwasan. Kaya masasabi mo na lang yan sa mga ibang mga riders, ride safe. Yun na lang, eh. Talaga hindi natin, kahit na minsan din, hindi naman lahat mga riders, kumbaga, maiingat naman. Minsan naman, may mga four wheels naman na, alam mo yun na, Oo. Yun talagang hindi iniintindi Mas yung... marungbal din naman Oo, hindi iniintindi yung mga naka Oo. two wheels. Oo. Aksidente ka na yata sa motor, parang nakita ko pumapasok ka nun. oo. Oo. Ano yan, yung time naman na yun, nag-show kami ni Jose dito sa Antipolo. Nung uwian na, may kasama po akong nagra-ride din. Kaso ang motor niya is 1,700cc. Oh, laki Yamaha. Ganun kalakas. Oo. Oo, Yamaha yun pag gano'n. Ang akin is 600cc lang na big bike. So, sabay kami. Nandito sa may kanang part. Dito ako sa Sa Inare. fast lane na lane. Marcos Highway. Pabalik Marcos na kami ng Highway, Quezon City. So, mas grabe ang piga ko syempre sa Accelerator. accelerator ko. Kasi iwan ako ng kasama ko. Oo. Bigla siyang tumawid sa lane ko. Mm. Namreno, hinanap ako sa side mirror. Gabi. So nakita ko siya, namreno bigla, tapos hinahanap ako sa gumaganon yung helmet niya, yung ulo niya sa side mirror. Namreno ako kasi mabilis ako masyado. Mababangga ko po siya. Pag nabangga ko siya, tatapon kami sa Center Island. So bago pa ako umabot sa kanya, tinumba ko na yung motor ko. Para hindi na bumangga sa kanya. Para hindi ako bumangga sa kanya at dalawa pa kaming maaksidente. So yung mga kasabay kaming truck, pagtumba ko ng motor ko, kasi mga madaling araw na to eh. So wala na gaano mga auto. Mga truck na lang napalabas. Kumano siya, halos dumikit siya dun sa truck, yung motor ko na binitawan. Nag-spark pa nga siya, tinitingnan ko, nakadapa ako. Ang nakakatakot dito, kasi pag linggo ko may parating na kotse, bumangon agad ako. Saka ko, inano yung sarili ko sa gilid kung may pilay. Pero naka-gears ka nun, wala? Opo, pasalamat sa Diyos. Hindi naman ako napuruhan sa mga nagmumotor. Naku, huwag niyo ugaliin, lalo pag mga long ride, pag mga mabilisang takbuhan. Mga takbong 20, pwede siguro, pero hindi eh. Basta kailangan pag nagmotor kayo, lagay kayo ng mga safety gear. Talagang proper gear. Kasi mahirap. Sa huli pagsisisi. Kumanda ng mga sugod ng swerte. Sugod bahay, mga kapatid! Ang sugod bahay po, wala na. Meron pa rin po. Meron pa rin po. Araw-araw pa rin po. Sa mga barangay, sumusugod pa rin po. So, Jawapaw pa rin yun. Jawapaw pa rin. Jawapaw pa rin. Sir, paano ba masugod? Ay, upon request naman din po yun ng barangay captain po ninyo. Ayun. Kaya lang minsan sa atin dito sa Manila, marami nang ginawang mabuhay lane, kaya hindi na makasugod ang tayo dyan kasi bawal na pong ipasara dyan, bawal
bawal ng harangan ng kalsada, lalo na mga buhay lane. Oo. Kahit nga po yung mga nakapark sa bangketa, bawal na bawal po inuhuli. So, baka mamaya, nagsusugod bahay kami, inuhuli kami ng MMDA. Tsaka pagka yung scripted na, hindi naman sabi sugod bahay, no? Pag nasabihan. Mamaya, Bossing, nandito kami ngayon sa presinto. Pumusinin po kami. Bakit? Anong violation ninyo? Nakaharang po kami sa kalsada. May mga sa barangay, may mga street na pwedeng isara. Doon magsusugod bahay. Doon abang yung mga dabber cards natin na may dala ng mga, halimbawa, langgana, walis tambo na may number, magre-register naman po yun. So, bubunot lang si Bossing ng number. Sugod bahay pa rin ang tawag? Yes po, yun kasi pa rin, no? after magsugod, meron po kasi mga, halimbawa, yung mga palanggana o yung mga tabo, may design yun, may numbers, mag-register ka. Bago kami sumugod, may 4 naman na naroon, 5,000. Bago sumugod. Yun, hindi na masama yung may Sarap, 5,000 ka dun sa barangay. Tapos bago pa yan, kung sino pa ang pinakamagandang design doon sa kung anong pinadala namin. Kung may sino pinakamagandang design na walis tambo, meron mananalo ka pa ng isang sakong bigas galing pa sa sponsor. May pera din yun, wala na. Yung isang sakong bigas, malaking bagay na yun. 4 yun. Tapos 4 na 5,000. Tapos saka susugod, pupunta dun sa bahay. Kaya talaga sasarahin nila yung kanya. Para po, wala ring maaksidente at walang maabahala. Kasi kung may nakaharap po kami, nakakahiya naman po sa mga motorista. Sa mga gusto pong magpasugod bahay, kasapin niyo po ang inyong barangay captain o inyong mga sa barangay staff ninyo at mag-email lang po siguro kayo sa TVJ Production. Tapos may pupunta pong staff na ganun lang po siguro yun. Kasi yung mga namin, yung mga staff namin, sila mismo naghahanap. Parang hindi na rin mahirapan. Titingnan din naman po ang barangay. Pag pwede. Pag hindi. Salamat nakarating ka rito. Hindi ko in-expect na kanina halos atakin ako sa puso. Hindi naman. Lumaki yung puso ko sa tuwa. Alam niyo po, malaking tulong talaga yung pag nakita niyo kasi sa isang vlogger, lalo sa mga ganito, yung autorads, tinilang ko yan. Tinilang ko muna yung mga reviews. Tapos pinanood ko yung mga episode ni Kuya Randy. Salamat. Tapos bibigay siya ng mga tips. Tapos sabi ko, bukod sa legit OG Dabber Cards po kasi si Kuya Randy. Dati po siyang editor ng Itbulaga. Bukod doon, Direct po sabi ko, ito yung kasi mas gusto niyo po, kahit naman sino po siguro may sasakyan, gusto niyo pong ipapagalaw yung property niyo sa pagkakatiwalaan nyo na. Dito po ako kay Kuya Randy. Kasi salamat. Pagtitiwalaan mo na, talagang sigurado, garantisado, maayos ang trabaho. Kahit anong mangyari. Naranasan ko na po yan sa Itbulaga. Kailangan pagtapos ng editing namin maayos. So yung po talaga yung training namin. Opo, hindi pwedeng hindi e-ere. Kaya dapat talaga matapos ng maayos. Palagi ko naririnig yan pag sabi nga nila, pag galing Itbulaga, alam mo yung parang pag nag-apply ng trabaho daw po sa ibang kumpanya, nakukuha daw po. Pasok agad. Kasi inano nila sabi nila, lalo si Jose, dati sa production, nagsishare siya, nagkukwento siya, so naririnig ko. Sabi niya, sabi sa akin, Kalbo, pag mga galing Itbulaga, mabilis makahanap ng trabaho. Kasi iba ang training ng Itbulaga. Para daw itong kumbaga sa sundalo, para kang ilang beses ka nang Mindanao. Nakipaggera sa Mindanao, mga ganun. Kumbaga sa malakas na ang loob, mga ang tao doon, nung hasang-hasana. Hasang-hasana sa trabaho. Ito yung legit na walang tulugan. Magpapalo na po ko. Uwi na raw si engineer. Salamat po. Thank you. Okay. Salamat, Kuya Wally Bayona. Yes, Autorads. Kuya Randy, maraming salamat po sa inyo. At ako po ay nadalaw nyo rito. Ayan, ako ay nasugod bahay. Maraming Kung salamat bakit po sa naman po kasi ay
kumbaga napukaw ng Autorads ni Kuya Randy ang aking atensyon at ang tiwala ko. Kasi maano po ako kumbaga mitikuloso ang tawag sa amin sa Bicol yan. Sa mga bagay-bagay, lalo sa mga auto. Kasi wala po akong alam sa mga sasakyan. Technical, So, maraming beses na po ako nabudol. Sa mga kapatid na mga followers dito ni Kuya Randy dito sa Autorads, maraming salamat. Sabihin niyo na rin yung mga ibang mga nagda-drive dyan, mag-follow na kay Kuya Randy dito sa Autorads. Kasi meron din siya mga tips na binibigay po at mapapanood niyo dito sa channel niya. Follow na po kayo. Thank you!